Ito na nga po mga kababayan. Ito na po ba ang magiging hudyat? Ito na po ba ang magiging sinyales ng mga kaguluhan na nangyayari po ba sa politika sa ating bansa sa mga nagdaraang buwan? Merong pong naging post at merong pong naging vlog na kilala nating Nostradamus ng Pilipinas na si Jay Costura. Ang sabi niya po ay meron daw pong isang babaeng aangat ngayong 2025 election, ngayong 2025, hindi po 2028 2025 po. Ang sabi niya, this coming January. Naka po, sino po kaya ito mga kapatid? Nakakakilabot mga kapatid, no? Siguro, mas maganda pong panoorin natin ang kanyang mga naging pahayag sa kanyang latest vlog mga kapatid. Panoorin po natin ang video. Sa mga hindi pa po nakakasubscribe kay Jay Costura, paki-follow, paki-share nyo po yung video para marami pa pong makapanood mga kapatid. So sa 2025, sa nakikita ko sa politics, local politics, where dito sa Pilipinas, may isang babae talaga na aangat, na which is mangyayari ngayong 2025 na. Karoon din na new discoveries of the Nakita nyo po mga kapatid, si Jay Costura po ang isa sa mga tinaguriang Nostradamus ng Pilipinas. Ayan po ay isang sidekick. Kilala po yan at palaging na-i-interview po ng iba't ibang mga kilalang media site like KMJS, Net25, what you call that, Net25, ABS-CBN, at mga kilalang vloggers din po. Yan po ay palagi pong tumutumpak ang mga nagiging pahayag, ang mga nagiging hula niya po at ang mga napipredict niya po sa mga mangyayari pa lamang sa mundo ay siya po ay palaging tumutumpak mga kapatid. Ano po ba ang nakikita natin? Siya po bilang isang sidekick, nakita niya po na merong pong isang babaeng aangat ngayong 2025. Walang iba po kaya to kundi sino po ba sa tingin nyo ang babae na sumunod po sa kanya? Kilala man po natin na si Vice President Sara po ang babae na sumunod sa kanya. Siya po ay si Inday Sara Duterte. Siya po ba kaya ang tinutukoy ni Jay Costura na aangat ngayong 2025? Siya po ba kaya ang papalit bilang presidente ng Pilipinas sa mga darating na panahon? Marahil mga kapatid, ito po ay nakakakilabot na nagiging senaryo dahil nakikita naman po natin ang nagiging takbo po ng politika sa Pilipinas ngayon. Ang paligsahan po ng magkabilang panig sa larangan ng politika ay nakita naman po natin ang mga balintungan at circus na gaganap po sa kasalukuyang panahon ay masyado pong matindi. Masyado pong apektado ang maraming Pilipino sa mga nangyayari pong isyong pampolitika na ito mga kapatid. Ito po ay nakikita natin kung sa tingin po natin ito po ay mangyayari. Siguro po sa mga darating na panahon, ito po ay magiging masaya para sa mga kaalyado ni na Vice President tulad natin ng mga Duterte supporters at malungkot naman po ito para sa mga loyalista at taga-suporta po ni Pangulong Bongbong Marcos mga kapatid. Ano po kaya ang magiging implikasyon nito sa Pilipinas at sa ating bansa? Ito po ay makakapagpabago po ng ekonomiya at ito po ay meron din pong hindi kaaya-aya pagdating po sa pagpapatakbo ng ekonomiya kung ito po ay mangyayari dahil naririnig po natin base po sa mga political strategies na ang sabi po nila ay magkakaroon daw po ng konting pagbagal at magkakaroon po ng political hindi natin masabi kung ano po ba yung sinasabi nila na magkakaroon tignan po natin mga kapatid
kung siguro naman kung sa umpisa lang naman po mararanasan ito na magkakaroon po ng konting pagbigat sa pagpadaloy po ng ng gobyerno ng Pilipinas, siguro sa umpisa lang naman ito at siguro naman ay makakaarangkada rin pagdating ng oras, mga kapatid. Ano po ba ang ano po ba ang magandang senyales nito para sa mga Pilipino? Ito po ba ay nakakatuwa po ba o nakakakilabot na mga pangyayari na mga naririnig po natin? Basta ako, ang alam ko sa sarili ko, si Jay Costura po. Kilala pong sidekick. Kilala pong Nostradamus ng Pilipinas na palaging tumutumpak ang mga pahayag. Prediksyon ay palagi pong nangyayari, mga kapatid. Ipagdasal po natin ang bansang Pilipinas kung ano po ang magiging takbo, kung ano po ang kalalabasan ng politika sa Pilipinas. Ang taong bayan pa rin po at ang mga Pilipino pa rin po ang aani at makikinabang po kung ano man po ang magiging takbo ng Pilipinas. Ito po ay karangalan ng buong Pilipino. Ito po ay karangalan ng buong bansa. Bansang Pilipinas kung ano man po ang magiging desisyon at magiging takbo. Marahil sana kung ganito man po ang mangyayari ay magkaroon naman po sana ng maayos at katiwasayan. Huwag na pong humantong sa mga gulo at palitan pa po ng mga masasakit na salita para maiwasan po ang mga paggamit ng dahas at ano pa man po. Yan lang po ang ating hiling, no? Kung ito man po ay mangyayari, siguro ito ay hindi magiging madali dahil ngayon pa nga lang po nakikita na po natin para po silang mga sundalo Habang binabakbakan po ng binabakbakan, unti-unti po silang nauubos. Nakikita po natin yan kay Vice President Sara Duterte ngayon na patuloy pong binabakbakan, patuloy pong binibira ng binibira. Ang masama pa nga po dyan, nakadapa ka na, binibira ka pa. Kaya mga kapatid, alam po natin na ang lahat ng ito po ay may katapusan. Matuto po tayong magmatyag at kilatisin at makiramdam po sa mga isyong pangpolitikal na pinagdadaanan po ng bawat Pilipino ngayon. Kayo po mga kapatid, ano po ang masasabi nyo sa mga nagiging issue po ngayon, sa mga narinig po natin? I-comment nyo po at ipahayag nyo po ang inyong mga suggestion at dyan sa ating comment section, mga kapatid. Maraming salamat po.